Magandang hapon po. Tayo ngayon ay nasa ikapitong araw na ng misang nobenaryo sa karangalan ng ating mahal na patron na si San Antonio de Padua. Ang mga mamumuno sa banal na misa ngayong araw ay sina Reverendo Padre Kelly Ramos at Reverendo Padre Nicomedes Panlican. Magsitayo po tayong lahat. Panginoon
Tayo po ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa misa po nating ito para sa ikapitong araw ng ating pagnonobinaryo para sa kapistahan ni San Antonio, alalahanin din po natin ang mga taong pinangakuan natin ng panalangin. At mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Umupo po tayo para sa pagbasa.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo, ay hindi oo. Ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya ay nananatiling oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pagkikipag-isa kay Kristo. At siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at ipinagkalooban ng Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Lubos akong humanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingat, susundin ng buong puso. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ay lingunin, at sa mga taong tapat, iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang mahulog sa gawang lisya at ugaling mahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumayo po tayo. Dapat kayong magliwanag ng kabutihang mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa Mateo 16, 1 hanggang 20. Ang sinabi ni Jesus, Ang mga taong ito ay lalaki, at ang mga lalaki ay lalaki, at ang mga lalaki ay mga lalaki. Ang mga lalaki ay mga lalaki, at ang mga lalaki ay mga lalaki. Ang mga lalaki ay mga lalaki, at ang mga lalaki ay mga lalaki. Ang mga lalaki ay mga lalaki, at ang mga lalaki ay mga lalaki. Ang mga lalaki ay mga lalaki, at ang mga lalaki ay mga lalaki. Ang mga lalaki ay mga lalaki, at ang mga lalaki ay mga lalaki. Ang mga lalaki ay mga lalaki, at ang mga lalaki ay mga lalaki. Ang mga lalaki ay mga lalaki, at ang mga lalaki ay mga lalaki. Ang mga lalaki ay mga lalaki, at ang mga lalaki ay mga lalaki. Ang mga lalaki ay mga lalaki, at ang mga lalaki ay mga lalaki. Ang mga lalaki ay mga lalaki, at ang mga lalaki ay mga lalaki. Ang mga lalaki ay mga lalaki, at ang mga lalaki ay mga lalaki. Ang mga lalaki ay mga lalaki, at ang mga lalaki ay mga lalaki. Ang mga lalaki ay mga lalaki, at ang mga lalaki ay mga lalaki. Ang mga lalaki ay
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walhatiin ang inyong Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Medyo maulan na po lately, no? Naligo po kayo? Ba't yung iba hindi confident, hindi po naligo? Pwede po ba akong magtanong ng inyong edad? Itaas nyo lang yung kamay ninyo, no? Sino po dito yung amoy lupa? Ay, 70 to 80-year-old na. Oh, ayaw nila mag-amoy lupa. Alam niyo po, lagi kong sinasabi sa mga, kapag may nagtatanong ako, sasabihin ng mga babae, karamihan Father, hindi tinatanong yung edad ng babae. Ang sinasagot ko po, ibig sabihin, ayaw niyong i-recognize yung grasya, yung ilang taon na grasya ng Diyos sa inyo. Kasi kung 50 years old kayo, yung kapitbahay namin at the age of 25, namatay na. Napakalaking biyaya ng edad. Okay, ulitin ko ha. Sino po dito ang edad 70 to 80 years old na? Pakitaas yung kamay. Dumami. Sino po yung 60 to 7 to 69 yung edad? Pakitaas yung kamay. Ang dami din. Mas marami siguro yung 50 to 59. Ayun, ang dami. Proud na proud pa sila. Parang mas malakas pa yung kamay ng mga 50 to 59, kaya taas na taas. O yung mas malakas siguro yung kamay ng 40 to 49. Ba't ang konti? Busy pa sa buhay. 30 to 39. Talaga? 20 to 29. 10 to 19. Mas marami. Salamat po at nauto ko kayo kasi hindi po, biro lamang. Inaalam ko po yung edad ninyo sapagkat ang katotohanan sa buhay, kahit ano yung edad mo, kung minsan nakakaramdam ka pa rin ng pagkaligaw o pagkawala. Part of the mystery of the human life is the unending search of who we are. Kung sino tayo. Yung pagtatanong na, sino ba ako? Ano ba yung purpose ko sa buhay? Ano yung mission ko dito sa mundo? Hindi po iyan nawawalang itanong sa sarili. Dahil ako man po mismo, muntik na akong hindi nakapagpare noong nagkaroon din ako ng ganyang krisis sa buhay. In 2014, lumabas po ako ng seminaryo with the excuse of hahanapin ko muna yung sarili ko. Kaya lumabas po ako ng seminaryo. Siyempre yung joke ng iba, bakit nawawala ka ba? O mag-ingat ka, baka makasalubong mo sa daan yung sarili mo.
Yung gumanong-ganon sila. And the good answer na kuha ko po noong hinahanap ko yung sarili ko, nakalagay doon na, at nasulat ko doon sa journal ko dati. Sabi ko, the self is not found, it is rather created. Ang sarili ay hindi hinahanap, bagkus ginagawa. At ang paggawa ng sarili ay ibinabase kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Kung po may mga bata dito at nagtatanong kung ano ba yung cheat code sa buhay, kung paano nga ba mamuhay dito sa mundo, let us praise the Lord and thank Him. Sinabi niya po sa Ebanghelyo, ang kailangan gawin natin, maging wala pa akong sinabi naman, Maasim ba yung naamoy nyo? Bakit amoy asin ba siya? O, tignan mo na lang yung mukha niya. Maliwanag ba? O nagdidilim yung paningin mo pag nakikita mo siya? Ito pong hamon sa atin ng Ebanghelyo upang hindi tayo maligaw at mawala sa buhay. Sinasagot ang tanong na iyon. Kailangan nating maging asin at ilaw ng mundo. At alam niyo po, katulad ng isang asin, kung hindi ito gagamitin upang ipanlasa, lalo na sa pagluluto, mawawalan ito ng silbi. Kaya kung ano po yung alam ninyo na misyon ng Diyos para sa inyo, ipagpatuloy nyo upang manatili ang lasa ng inyong asin. At gusto ko rin pong pasalamatan, lalo na yung mga kabataan na sa ganyang murang edad pa lamang, parang ang babata nila, alam nila yung purpose nila dito sa ating parokya, no? Yung maging choir, hindi lang mag-thirst trap sa TikTok. At maraming salamat din po sa mga EM, lectors, SOCOM, na ngayon, alam ninyo at nakatutulong kayo sa ating parokya. Dahil yan ang inyong magandang paraan upang makatugon sa panawagan ni Kristo na maging ilaw at asin ng mundo. Kaya po sa misang ito, no, gusto ko po sama-sama tayong alalahanin natin yung mga kapamilya nating naliligaw. Alalahanin natin yung mga kapamilya nating o kaya kakilala o kaibigan na nagtatanong at tila baga nawawala at nagwawala dahil sa hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Last Sunday po ay ang Pentecost Sunday. Ang paglukob o pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostoles. Nawa sa buong linggong ito, alalahanin po natin yung mga taong nawawala. Ipanalangin natin sila na sana mahanap nila ang kanilang sarili o magawa nila ang kanilang sarili ayon sa plano ng Diyos. At sa pamimintuho po natin kay San Antonio na santo ng mga nawawala, na kung mawala yung singsing, susi, o kahit ano pa na lagi natin pinagdarasal din, ipagdasal din po natin sila sa ating mahal na patron, na sana mahanap at magawa nila ang kanilang sarili ayon sa plano ng Diyos. Upang sa ganon, ang mundo ay mapuno ng asin at liwanag sa pamamagitan ng ating pananalangin. Upang ang mundo ay mapuno ng lasa at liwanag. Amen. Manalangin tayo sa Diyos, ang Ama ng Liwanag, upang maging tapat tayo sa ating misyon
na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat ng naghahangad ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lalaki at babae na ipinagkatiwalang magpasya para sa ikauunlad ng mga tao, naway maliwanagan ng kinang ng Ebanghelyo. Manalangin tayo ng Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo na tinatawag na maging asin at liwanag ng sanlibutan, naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa sa ating kapwa-tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga may alalahanin, at mga sawing puso naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway sikatan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama natin sa ating mga panalangin ang misang pasasalamat mula kina Brother Piping and Sister Lita Manalili and family, Rufino family, Isaran Mrs. Marcelino Pangan Manalili family, Bert Hamigan family, Abalonia Ramos and family, Arnel Narcida and family, para sa regalo ng buhay ni Brian Kelsey Ranay, para sa mabilisang paggaling ni Voltaire Puruganan, at ipanalangin din natin ang mga kapatid nating pumanaw, sila Jose and Rosita Angel, Braulio and Leonida Peñaranda, Antonia Pastillo, Federico Pastillo Sr., Princess Fernandez, Renato Legason, Erasmo, Jose Romeo Hamig, Lourdes Garcia, Marcelino Cañarejo, Soldi Macali, Bishop Rick Macaraeg, and Father Tirso Dakigan. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, habang ipinapanalangin namin ang aming kapwa, hinihiling namin na tulungan mo kaming magliwanag sa kanilang paningin nang sa gayon kanilang purihin ang iyong kabutihan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po tayo para sa pag-aalay. Sa pagpapala
Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayo'y pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pagtitiwalaan o pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol, mga martir, ni San Antonio de Padua, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na aming Santo Papang si Leon, si Roberto na aming obispo, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pagisahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming pumanaw at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makakarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalamat
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Umupo po tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po sa ikapitong gabi, pinapasalamatan ko po ang ating mga barangay in charge, ang barangay Kapanikyan, ang sitio Bagong Sikat, at ang ating mga kapatid sa Couples for Christ. Maraming salamat po. Palakpakan natin sila. Salamat din po sa mga nag-serve sa ating banal na misa. At wine-welcome po natin ngayon ang ating bagong dating na galing pa Manila. Sila po yung tutugtog magmula ngayon hanggang sa piyesta at magtuturo sa ating mga choir. Pinangungunahan po ni Madam Jean. Thank you po. Palakpakan po natin sila. At ang mga nakasama po natin ngayon sa misa, una po, dapat kasama po siya sa first day ni Father John noon, yung first day ng ating novena. Kaya lang nagkaroon po siya ng schedule kaya hindi siya nakarating. Ngayon po siya nagpunta. Naka-assign po siya kasalukuyan sa Santa Cruz Parish, sa Santa Cruz Tarlac. Si Reverend Father Nicomedes Panlican. Pasalamatan po natin siya. At ang ating nag-preside po ngayon ay naka-assign bilang Assistant Parish Priest sa St. Michael the Archangel Parish sa San Miguel. Ang kasama po niyang pari doon si Father Hector Pamintuan. At siya rin po yung naitalaga ni Bishop ngayon bilang mamumuno sa SOCCOM, yung ginagawa po nila Brother Glides, si Reverend Father Kelly Ramos. Palakpakan po natin siya. At bukas po yung ating kadaldalda. Yung atin pong barangay in charge bukas, sino na po kasi? Black Rosary Group. Opo, nakalimutan ko. Lahat po ng mga grupo ng Black Rosary, hindi lang dito sa Karamutan. Pati po sa ibang barangay, alam ko, meron na rin kayong grupo ng Black Rosary. Sila po yung mangunguna, maglilid sa atin bukas. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo bukas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayo. Sa ngalan po ni Father Dick, lagi po kaming Father Nick, lagi po kaming nagagalak na maparito. Kaya po nagpapasalamat kami sa inyong pagtanggap at paanyaya. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.